Nasa na nga ba yung mga taong namatay na? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Seminary Edition. Hello po muna kay Frederick Marco, Isaiah Flores, and Emanuelita Boco. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay dito sa ating channel. Now, yung pag-uusapan po natin ngayon ay patungkol po sa lugar kung nasaan na yung mga namatay na mga kamag-anak natin, makakilala natin, yung mga yumao na, kahit sino pa yan, no? Basta namatay na, nasa na sila. Now, sa madaling salita, siguro yung pinaka-shortest answer natin, no? The shortest answer, nasa na ba sila? Sila po ay nasa intermediate state. Intermediate state. So, pag sinabi nating intermediate, ibig sabihin temporary. Nasa lugar na temporary. Nasa lugar na masasabi nating stopover. Nandun lang sila for a time. Or pwede nating sabing lugar na in between. In between of what? In between earth and the final destiny. Pwedeng heaven or hell. So, ano ba yung intermediate state? Intermediate state, the intermediate state refers to the condition of a person between death and Christ's return. For believers, it is a conscious and joyful presence with the Lord. So kung isang taong namatay ay mananampalataya, tagasunod na ating Panginoong Jesucristo, nasa lugar na siya ng intermediate state na masayang-masaya na siya. Okay? Nasa presensya siya ng ating Panginoong Jesucristo. Though not yet in the fullness of resurrection glory. Pero hindi pa yun yung final. Kasi nga, nag-aantay pa tayo ng resurrection. Sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo, magkakaroon po tayo ng resurrected body. Ibig sabihin, pag namatay ka, yung espiritu mo mapupunta sa Panginoong Jesucristo, si Jesus Christ babalik dito sa lupa, probably kasama ng espiritu mo, yung espiritu mo sasanib uli. Magkakaroon ng reunion sa iyong katawan, babaguhin ng Diyos yung katawan mo, magiging perfect na. Yun na yung final, yun na yung pinakadulo, resurrection of the body in the perfect world or perfect creation. It is not the final state. Ibig sabihin, intermediate state lang. Temporary. Yung final, in the future pa sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. So, it is not the final state, but a temporary one. As we await the day when Jesus will raise our bodies in victory. This truth gives hope and comfort as we grieve, live, and wait. Sabi po ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos, I am hard-pressed between the two. My desire is to depart and be with Christ, for that is far better. So sabi ni Apostol Pablo, sapagkat ako'y naiipit sa pagitan ng dalawa. Ano yung dalawa na yon? Ang aking nais ay umalis at makasama si Kristo, sapagkat ito ay masigit na mabuti. Yung isa naman, manatili para makapaglingkod sa iglesia. So, sabi ni Apostol Pablo, pag namatay ako, basically, ang sinasabi niya, pag namatay ako, makakapiling ko ng ating Panginoong Jesucristo. Now, 2 Corinthians chapter 5 verse 8, sabi ni Apostol Pablo, ang mapalayo sa katawan ay makasama ang Panginoong Jesucristo. To be away from the body, sabi dito, is at home with the Lord. Okay? We would rather be away from the body and at home with the Lord. So, pag ikaw lumisan, namatay ka, yung laman mo, mamamatay, maaagnas, yung espiritu mo ay magiging makakasama ng Panginoong Jesucristo. Your spirit will be at home with the Lord. Now, pag-isipan nating mabuti, no? Ano kaya yung intermediate state? No? Kasi definitely sa Apostol Pablo kasama na ng ating Panginoong Jesucristo, pero may nag-aantay pa siya eh. Meron pang final na parating. Yun yung resurrection of the body. So, ito po yung teaching natin ngayong araw. Believers who die immediately live with Christ. Ibig sabihin, yung mga namatay na nating mga kamag-anak na mananampalataya, immediately, makakasama nila ang ating Panginoong Jesucristo. So, I hope that will give us comfort, no? Makakasama nila ang ating Panginoong Jesucristo. So, si Apostol Pablo, yun sinasabi dito sa dalawang verses na to, sa Philippians and 2 Corinthians chapter 5 verse 8. To be away from the body is to be with the Lord. Makasama ang ating Panginoong Jesucristo. Sa madaling salita, masasabi mo na yung nanay mo, tatay mo na mananampalataya,
ngayon kasama ng Panginoon, masayang-masaya na. Now, point number 2, the intermediate state is just a stopover. Now, marami po kasing mga verses sa Bible, halimbawa po, dito sa 2 Corinthians 12:1 and 4. Dito po si Apostol Pablo, sinasabi niya, he was caught up to the third heaven. Hindi niya alam kung nasa katawan siya noon, hindi niya alam kung pangitain lang yon. Basta, meron siyang nakita, dinala siya sa third heaven. Yung third heaven na yun, tinatawag niya ring paradise. So, yung ikatatlong langit or ikatlong langit, tinatawag niyang paraiso. So, i-hold lang natin sa isipan natin, yung heaven ay tinatawag ding paradise. Now, sabi ng ating Panginoong Jesucristo nung kausap niya yung thief, yung magnanakaw. At yung magnanakaw nagpahayag ng pananampalataya sa kanya. Sabi ni Jesus Christ, "Truly I say to you, today you will be with me in paradise." Makakasama kita ngayon din. Ibig sabihin, pagkamatay nila, yung thief na yun, magnanakaw na yun, makakasama ng Panginoong Jesucristo sa paradise. So, yung paradise na yun, tinatawag din ni Apostol Pablong third heaven. So, I think malinaw yun, no? Yung paradise, third heaven. Naalala niyo po ba si Lazarus? Si Lazarus, nang namatay siya, napunta siya sa paraiso. So, yung paraiso, pwede nating tawaging third heaven. Kumbaga, nasa piling na ng Diyos sa langit. So, in other words, yung paradise tsaka heaven, pareho lang. Now, papaano ba to inilalarawan ng mga Hudyo nung unang panahon? Na dito po, pansinin niyo po yung painting na to, no? Ganito siya dinidepict. Naalala niyo si Lazarus, siya yung mahirap, pulube, tapos yung mayaman, pareho silang namatay. Si Lazarus napunta doon kay Abraham. Yung mayaman napunta doon sa Hades, sa place of torment, lugar ng paghihirap. Ito naman ay lugar ng comfort. Inaaliw siya rito. Meron ditong makasasabi nating paradise to na nako-comfort siya. Ito naman ay naghihirap siya. So, eto, hindi pa to yung impyerno talaga. Etong kinalalagyan ni Lazarus, hindi pa rin yun yung final heaven. Hindi pa yan yung nasa intermediate state pa lang eh. Wala pang judgment day eh. Hindi pa yan yung final forever destiny. Kaya po, yung ibang mga theologians, ganito po yun nila dinodrawing yan. I'm not entirely sure sa mga verses na to, no? Hindi kasi ako ganun nag-a-agree sa lahat ng nakikita kong ganito. Pero eto, may mga katotohanan talaga rito na ganito talaga yung Jewish understanding. Pag namatay isang tao, mapupunta dito sa Sheol or Hades. Yung Hades or yung Sheol, mahati sa dalawa. Merong paradise at merong Tartarus, yung place of torment. Tapos merong hati yan. Hindi ka pwedeng tumawid. And then, after that, merong pang resurrection. Pagbabalik ng ating Panginoon Jesucristo, may bubuhayin tayo mag-uli. Yung mga mabubuti at masasama, bubuhayin mag-uli. Tsaka pa lang tayo haharap sa Panginoon for judgment. After judgment, tsaka pa lang tayo papasok doon sa eternal state. Or eternal, forever destiny natin. So, yung mga masasama, mapupunta dito sa Gehenna or Hell. Yung mga mabubuti na mananampalataya, mapupunta rito sa heaven. Or, nandito na rin yung renewed earth. Yung perfect earth, perfect world, perfect creation. So, yan po, iba-ibang drawing. Pero, something like this, no? Na magkakaroon tayo ng idea na kapag namatay pala, meron ng comfort, tapos meron na ring paghihirap. Pero hindi pa final yun. May resurrection pa. Bibigyan ka pa ng panibagong katawan. Yung perfect body na yon, fit for heaven, and the other one is fit for hell. Ganito po yung drawing ng mga theologians. Dito po sa point number 3 natin, we await the return of Christ and the resurrection. So pag namatay tayo, mapupunta tayo dito sa afterlife, sa paradise, pero we're still waiting for the resurrection. Mga disembodied spirit po tayo dyan wala pang katawan. Inaantay pa natin yung resurrection, yung muling pagkabuhay. At pagkatapos nun, meron ng judgment day, and then yung perfect. Ito na yung final. Yung ibang mga theologians tinatawag itong final heaven.
Ito tinatawag nilang temporal heaven. Yung iba mag-a-agree, yung iba hindi. Pero at least nagkaroon po tayo ng idea, no? Na kapag namatay ka, diretso ka sa presensya ng ating Panginoong Hesukristo. So, paano po natin ito i-apply sa ating mga buhay na meron palang intermediate state? Ibig sabihin, hindi po pala natutulog yung ating kaluluwa at mag-aantay ka ng resurrection. Ibig sabihin, makakapiling mo right away yung ating Panginoong Hesukristo. Now, ilan lang po sa mga application natin bilang mga mananampalataya? Number 1, face death without fear, but with excitement. Kagaya ni Apostol Pablo rito sa Philippians chapter 1, verse 23. Excited na excited siya. Naisip ko nga, pwede pala talaga yun, no? Pwede ka ma-excite. Sobrang excited mo. Gusto mo nang mamatay, makapiling ang Panginoon. Marami po kasi sa atin gusto makapiling ang Panginoon, pero ayaw mauna. Ayaw mamatay. Takot na takot mamatay. Pero isipin po natin, yung kamatayan, ito po ay pintuan lamang patungo sa ating Panginoong Hesukristo. So, lahat po tayo ay papasok sa paradise. Ang paraiso po ay sa piling ng ating Panginoon na tinatawag ding third heaven. And number 2 po, encourage others with the hope of resurrection. Encourage po natin yung ating kapwa mananampalataya, yung mga namatayan, lalo-lalo na mga mananampalataya. Mas masarap kasi pag namatay yung mananampalataya eh. Meron kang comfort. Alam mo na makakapiling yun ng Panginoong Hesukristo. Kaya po napakalaga na ibinabahagi natin yung ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo sa mga mahal natin sa buhay. Huwag tayong papayag na mamamatay sila, iiwan nila yung daigdig na ito nang wala silang Kristo sa kanilang mga buhay. Hindi ka pwedeng humarap sa judgment day tapos wala kang Kristo. Wala kang shelter. Ibig sabihin walang sasalag sa iyo ng judgment, yung kumbaga nung kaparusahan. Kailangan mo talaga si Kristo. Siya na yung naparusahan doon sa krus ng Calvary sa ikapapatawad ng ating mga kasalanan. People need the Lord. Your family need the Lord. Mga mahal mo sa buhay, kailangan ng Panginoong Hesukristo. You share the gospel to them. And encourage others with the hope of resurrection. Encourage mo sila, palakasin mo sila sa kanilang pananampalataya na meron tayong resurrection pa. Ibig sabihin, yung mga mahal natin sa buhay na namatay na, makikita pa natin someday in the future. Magkakaroon tayo ng grand reunion. Ako yung nanay ko, namatay when I was 6. Makikita ko siya someday. And that's something exciting para sa akin. Number 3, live now in light of eternity with Christ. Ngayon pa lang, pinapamuhay na natin yung katotohanan na makakapiling natin ang ating Panginoong Hesukristo. Tandaan po natin, tayo ay binigyan ng buhay na walang hanggan. Ngayon na. Yung buhay na walang hanggan, hindi po yan in the future ibibigay sa atin. Pag si Kristo yung nasa iyo, you have the life of Christ in you. Therefore, you have the eternal life in you. Kaya nga po, dahil nga po meron na tayong eternal life, kahit patayin ka, mabubuhay ka uli. Bakit? Nasa iyo na si Kristo and He is our eternal life. Kaya po, yung tingin natin sa mundo, pang eternity na eh. Pag nag-invest tayo, pang eternity na. Pag ginamit natin yung buhay natin, pang walang hanggan na. Kaya, pinagpapahalaga natin yung mga bagay na mahalaga sa Panginoong Hesukristo kasi ang perspective natin, pang walang hanggan na. Pinaglilingkuran natin ang Panginoong Hesukristo ngayon pa lang. Kasi ang iniisip na natin pang walang hanggan. We don't think in the temporal way. We don't prioritize the temporary. We prioritize eternity. Kaya pag gumagawa tayo ng mga aksyon, yung mga bagay na pinagtutuunan natin ng pansin, yun yung mga bagay na pang walang hanggan. Kagaya po ng pagbabahagi ng ebanghelyo sa mga mahal natin sa buhay. Yan po yung isang example ng living in the light of eternity. Nag-i-invest ka sa buhay na walang hanggan. Pinaglilingkuran mo ang Panginoong Hesukristo ngayon pa lang. Kasi ang isip mo nandun na sa pang walang hanggan. Yung mga mahal po natin sa buhay mga kapatid, na mga yumao na mga mananampalataya, nasa place of comfort na sila. Nasa paradise na. Masaya na sila. At kung ikaw ay excited, pwede ka nang sumunod. Makakapiling mo ang ating Panginoong Hesukristo. So para po sa ating discussion, how does understanding the intermediate state bring you comfort when facing death, your own and that of a loved one? Tayo po'y manalangin. Heavenly Father, thank you that death has no sting for those who are in Christ. I take comfort in knowing that when believers pass from this life,
they are immediately with you. Help me not to fear death, but to live with the hope of eternal life and the promise of resurrection. When I grieve, remind me that this is not the end, and that a glorious reunion is coming. May this truth give me courage, compassion, and urgency to share the gospel with others. Keep my heart anchored in the eternal. In Jesus' name, amen and amen. Nagpapasalamat po ako sa partner natin sa devotion natin na ito, si Ma'am Jenna. Pagpalain ka ng ating Panginoon, Ma'am Jenna. At kung kayo po may natutunan sa devotion natin na ito, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating Daily Devotions.